Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Bali ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-horror ay patungkol sa dalawang klase ng medalyon. Bali hindi ito katulad ng mga normal na nakikita nating medalyon na yari sa mga matitigas na materyales, dahil yung dalawang medalyon na ito ay malambot o madaling i-bend. At ang tawag nga pala sa mga medalyong ito ay medalyong luno, at yung isa naman ay medalyang malambot. Bali may pagkakahalintulad nga pala itong dalawang medalyon na ito mga ka-horror kung titignan natin, dahil yun nga, parehas silang malambot at madaling i-bend. Nakakala mo na ang materyales na ginamit ay galing sa goma. Pero alam nyo ba mga ka-horror na meron palang napakalaking pagkakaiba ang medalyong luno at ang medalyang malambot. At ito ay yung kanilang pinagmulan. At dahil nga dito mga ka-horror ay nakipag-ugnayan tayo kay Hepeng Agimat at nagtanong tayo kung ano ba ang pagkakaiba ng medalyong luno at ng medalyang malambot na ito. At tayo naman ay binigyan ng kaunting kapaliwanagan ni Hepeng Agimat. Ayon niya kay Hepeng Agimat na ang luno ay nakukuha sa bukal na bigay ng kalikasan o mga diwata o engkanto. Samantalang ang medalyang malambot naman daw mga ka-horror ay gawa ng mga tao na nilagyan o hinaluan ng mga sangkap upang madaling buhayin at kapitan ng orasyon. So yun ang mga ka-horror, nalaman na natin yung pagkakaiba ng medalyong luno at saka yung medalyang malambot. Marami kasi rin ang nagbebenta na sinasabi nila na yung binebenta raw nila ay legit na luno, pero yun pala ay gawa lang din ng tao o man-made. So kailangan nating mag-ingat mga ka-horror para hindi tayo maloko. So ngayon nga mga ka-horror ay dumako naman tayo sa testingan ng medalyong luno at saka ng medalyang malambot. So dun muna tayo mga ka-horror sa testingan ng medalyong luno. At dito nga sa video na ito na bibigyan natin ng reaction ay nanggaling kay Commander Bantugan, pero ito ay in-upload naman ni Agimat ng Mangyan. Bali ang video nga palang ito mga ka-horror ay pinagpaalam natin kay Commander Bantugan at kay Agimat ng Mangyan. Tayo naman ay pinayagan na magamit yung video na ito. So tara mga ka-horror at sabay-sabay nating panoorin ang video. Ayan, balit tinatayaan na niya dyan. Kung mapapanood natin mga ka-horror itong testing na ito ay hindi katulad ng mga ginagawang testingan ngayon ni Commander Bantugan na ginaganap niya sa firing range. Dito ay tila sa likod bahay lang nila ginawa. Siguro ito ay sa likod bahay ng kanyang kaibigan, at si Commander Bantugan ang nagsalang ng medalyong luno at ang bumaril dito ay ang kanyang kaibigan. At nakita nga natin mga ka-horror nung pinutukan yung medalyong luno ay nag-backfire yung yung barrel. Sa isang FB live nga ni Commander Bantugan ay naisipan kong mag-comment at tinanong ko kung nasa kanya pa ba itong medalyong luno na ito, at sinagot naman daw niya na hanggang ngayon nga raw ay nasa kanya pa ito at itinatago niya. So tara mga ka-horror, at sa isang pagkakataon pa ay panoorin natin yung video ng testingan ni Commander Bantugan at ng kanyang medalyong luno. Ayan. Ayan, balit tinatayaan na niya dyan yung gamit niya. Commander Nick. Shoutout sa iyo, Boss Nick. Ayan, pagmasdan yung mabuti yung yan, ikinasa na. Ayun, kita nyo kung saan pumutok yung ayan. Nag-backfire yan. Ayan, sira ang baril, putang ama. Ano nangyari? Nasira. Ayan, balik tinanggal muna yung magazine.
Tinanggal muna lahat kasi nga dun pumutok sa loob. Ayun yung hawak ni Boss Nick, yun. Ano? Hindi kasi niya i-upload yan. Sa ikalawang video nga mga ka-horror ay makikita natin ang pagtataya ni Heping Agimat ng kanyang medalyang malambot, na kung saan ito ay pinutukan na nung lalaking naka-orange, ano? Tila walang naging damage doon sa kanyang medalyang malambot. At yun nga, na-requestan pa ito na isa lang pa ulit at meron yatang nagkaroon ng interes. Kaya sa pangalawang pagkakataon ay puputukan ito ng tutukan. At tignan nyo mga ka-horror kung ano mangyayari. At yun nga mga ka-horror, ano, nakita naman natin nung pinatukan ng pangalawang beses ay wala pa rin naging damage doon sa medalyang malambot ni Heping Agimat. So take note lang mga ka-horror, ano, na itong medalyang malambot ay man-made. Kumbaga ito ay ginawa lang din nila Heping Agimat, at ito ay sinasangkapan niya ng iba't ibang materyales na kung saan para mas maging mapadali at mapalakas ang orasyon at mapabilis ang bisa na ikakarga dito sa medalyang malambot na ito. Pagdating naman sa testingan ng medalyang malambot na ito ay wala rin tayong masasabi dahil nakita naman natin mga ka-horror na talagang nung pinutukan ito ay tutukan at wala talagang naging damage, no? So talagang mahusay din yung gamit ni Heping Agimat na ito. So tara mga ka-horror, at sa ikalawang pagkakataon ay panoorin ulit natin ang testingan ng medalyang malambot ni Heping Agimat. Wala tayong pinaglagyan, no? Sapa? Pwede. Kursunado niyo ba? Sige. Sapa daw po. Kursunado daw po. Malambot. Harap natin yung mata. Baka pumasa ng pangalawa pa rin, hindi maganda. Bukas. Wala pa rin eh. Ayaw talaga. At yan nga mga ka-horror, ang dalawang kakaibang klase ng medalyon, ano, na kung titingnan natin ay talaga namang mapagkakamala natin silang magkaparehas o magkamukha dahil nga parehas malambot, pero yun pala ay magkaiba rin sila ng klase ng medalyon. Yung isa nga ay yung luno at yung isa naman ay yung medalyang malambot. Pero pagdating naman sa bisa at husay ng dalawang medalyong ito ay hindi matatawaran at hindi natin maikakaila na itong dalawang medalyon na ito ay talagang kakaiba rin ang bisa dahil meron siyang kakayanan na pangbala. So shoutout nga pala kay Commander Bantugan, kay Heping Agimat at kay Agimat ng Mangyan sa pagpapagamit nila ng kanilang mga video para magawa natin ang ganitong klase ng content. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa Agimat. Maraming salamat po.